Hello! So ang topic natin ngayon is series to parallel resistors and voltage and current divider rules. So part 3 na ito ng series of video tutorials for this topic. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 and part 2, ililink ko na lang sa description. So para may idea na kayo sa mga formula and concepts na gagamitin natin. So magsasolve lang tayo ng more problems, tuloy natin. Dun sa part 2, nakapag-solve tayo hanggang, check lang natin. Ayun, hanggang 22. Tama ba? 22. Let's have problem 23. So, sulat ko muna yung problem. 23. Find VO and IO in the circuit. Yan. So, hanapin daw natin, ito pala si VO plus minus VO, and then ito si IO. And then ito si IO. Alam natin. So, yun yung gagamitin nating method. So, pwede nating gawin, since yun nga yung apply natin, di ba, yung concepts ng series parallel, hanapin natin si VO, paano? What if, kuhain ko si current, total current, okay, total current ay IT, di ba? So, pwede nating kuhain yung equivalent resistance, RT. So, ano ba yung connection natin dito? Di ba ito is parallel? Parallel din to. Tapos naka-series sila. Kasi pwede nyo namang i-stretch yung wire nyan, di ba? Parang ganyan lang yan. Same lang yan sa ganitong drawing. Di ba? Ito si 70 ohm. Ito si 30 ohm. Ito si 20 ohm. Ito si 5 ohm. So, paano yung equivalent nito? Kapag parallel, product over sum, right? So, 70 parallel to 30, that's 70 times 30 divided by 70 plus 30. So, ilan yan? 2100 divided by 100, 21 ohms. Ito yun. Kapag, ito naman, 20 parallel to 5, product over sum ulit. So, 20 times 5 divided by 20 plus 5. Okay? So, 100
divided by 25. That's 4 ohms. Okay, so pag niredraw natin, pwedeng ganito na lang siya. So, yung equivalent nito, single resistor na lang na 21 ohm. Ito naman, equivalent nito is single resistor na lang na 4 ohm. And then, naka-series na yan. So, ano yung equivalent resistance natin? E di i-add nyo. Diba? 21 plus 4. 21 plus 4. 25 ohms. So, ibig sabihin, 25 ohm yung RT as seen by the source. Okay? So, ito yung, diba, voltage source natin ay 50 volts. So, 50 volts connected across, ito na yung RT. Tapos, hahanapin natin si IT. E di by Ohm's law, so by Ohm's law, ano yung value natin? IT is equal to the voltage divided by RT. So IT is 50 volts divided by RT, which is 25. Okay? 50 divided by 25, 2 amps. Yan. So, bakit kinuha ko si I? So, kapag kinuha natin si IT, edi kung babalikan natin tong circuit bago tong 25 ohm, di ba naka-series sila? So, same circuit pa rin. Ito si 50 volts. So, ito na si IT. Yung dadaloy sa kanila, dahil naka-series, pareho, dadaloy sa kanila is etong 2 amps, right? Okay, 2 amps. So, dito sa 21 ohm, dadaloy is 2 amps. Kay 4 ohm, dadaloy is 2 amps. So, since pinapahanap sa atin, eto, pwede nating mahanap si VO. Kasi, di ba si VO, yan yung voltage across the 5 ohm. Nakaparallel itong 20 ohm kay 5 ohm originally. Yung equivalent resistance nila is 4 ohm. Pag kinuha ko yung equivalent voltage or voltage for their combination, 4 ohm, so pareho na rin sa 20 tsaka sa 5 ohm. Diba? Kasi nakaparallel sila. So, kuhain ko lang to. Kuhain natin yung equivalent voltage, yung voltage for the equivalent resistance na 4 ohm. So, V sub 4 ohm is equal to the resistance 4 times the current, which is 2. So, ilan yun? 8 volts, right? So, ito na rin yung dadaloy sa dalawa. I mean, yung voltage across. Diba? Kasi nga, nakaparallel sila. Which is, ito yon yung VO, right? So, ito si VO, which is yung equivalent nilang dalawa, yung nakuha natin is 8 volts. Diba? 8 volts. So, ayan si VO. Kasi parallel sila, concept of parallel, principles of parallel connection, dapat pareho yung voltage across them. Which is dapat equivalent dito sa voltage across their equivalent resistance 4 ohm. So, nakuha na natin si VO, right? Ito yung sagot kay VO, VO is 8 volts. 8 volts. Next, paano naman natin kukuhain si IO? Okay, paano kukuhain si IO?
pwede natin kuhain yung current dito. So since ito yung polarity nung voltage source natin plus minus, so this will be plus minus, okay? Passive sign convention, ito yung dapat na current kay 70 ohm. Let's say pangalanan ko as I1. Tapos ito yung current kay 20 ohm, let's say I2. Right? So ito yung voltage across kay 70 ohm. Nandito, voltage across kay 20 ohm. So pag mag-KCL tayo dito sa node. KCL sa node A. Sige, summation of current entering or I sub E na lang is equal to summation of current leaving. So, KCL yan ha. KCL at node A. Ito, dito sa node A. So, ano yung entering? Entering sa node A ay ito lang si I1. Right? Si I1 lang. Papasok yung arrow niya, ganito. Pababa. So, papasok siya sa node A. I1, then equal sa leaving. Yung leaving sa node A, ito ng dalawa. Si IO tsaka si I2. I2 plus IO. Meron ba tayong I1 tsaka I2? Meron ba? Pwede kong makuha tong I1. I2. Okay, ano yung value ni I2? Since may voltage tayo, di ba alam na natin yung voltage? Excuse me. Voltage across the 20 ohm tsaka voltage across the 5 ohm equal to 8 volts, di ba? So makukuha ko si I2 by Ohm's law. I2 bale is yung voltage across the 20 ohm, which is pareho dapat sa 8 volts, right? 8 volts divided by the resistance 20. Okay. So ilan yan? 8 over 20, 0.4. So 0.4 amps. Yan. So kailangan ko pa, so si I2 is 0.4 na, right? 0.4. Ito unknown. Si I1 kaya, makukuha ko ba si I1? Yes, kasi kapag kinuha naman natin yung equivalent voltage nitong parallel, balikan natin yung circuit. Diba ito yon? 21 ohm yung equivalent nila. So by Ohm's law, V sub 21 ohm is 2 times yung current na IT times yung resistance na 21, which is 42 volts. So ito na rin yung voltage across the 70 tsaka 30 kasi naka-parallel sila eh. Right? Parang yung same analogy dito. So makukuha ko na tong si I1. So si I1 is equal Ohm's law ulit. So yung voltage across the 70 ohm, same lang kay 30 ohm, same sa equivalent voltage, same sa voltage across the equivalent nila, yung parallel 21, 42. So 42, okay, divided by 70. So 42 divided by 70. 0.6. Okay, so 0.6 amp. So pwede ko nang i-plug in dito. Plug in na natin dito si I1, which is 0.6 amps. E di masasolve na natin si IO. Ang gagawin lang natin, transpose si 0.4 sa kaliwa. So 0.6 minus 0.4 is equal to IO, which is 0.2. 0.2 amps. Okay.
Yan. So, nasolve na natin yung problem. Bale, IO is 0.2 amps. Then, si VO is 8 volts. Actually, meron pang ibang method dito Ito lang yung ginawa kong method, pero pwede pa kayong mag-explore ng other method. Okay? Ito, pwede kayong mag-voltage divider na lang dito for VO. Basta yung equivalent resistance, ito. Pag nag-voltage divider, para makuha yung VO, pwede rin. So, kukuhain nyo lang tong voltage across the 4 volts, right? Right? So, V sub 4 ohm is equal to 4 over the sum. 21 plus 4 times 50. Dapat 8 volts din yan. Right? Sige. 4 over 21 plus 4 times 50. So, same lang, di ba? Kasi pwede mong i-voltage divider. Okay, gets? So, marami pa tayong ibang ways, method to solve the problem. Depende na lang sa inyo. Next, problem 23 na yan. Problem 24 na tayo. For problem 24, find VO in the circuit below. Okay. Ito ay 15 volts. Ito ay 10 ohm. 25 ohm. 24 ohm. 50 ohm. 20 ohm. 30 ohms. 20 ohms. 60 ohms. Tapos yung si VO daw ay nandito. Plus minus VO. Okay, yan. So, paano natin ito i-solve? So, single source lang tayo. Possible yan, ma-solve using current divider, voltage divider, Ohm's law, combination ng mga series parallel resistor. Basta single source, possible yan. Pero pag dual source, at least 2, minsan mahirap nang ma-solve yan gamit yung mga simple voltage divider, current divider. Magme-mesh na kayo, magno-nodal. Anyway, hindi ko pa naman natuturo. So, apply pa rin natin yung mga concepts muna ng current divider, voltage divider, and series to parallel resistor. So, what if kung meron lang sana tayo ditong current, right? Masasolve natin si VO by Ohm's law. What if same concepts yung ginawa ko kanina? Hanapin ko muna yung total current. One way yan, one method yan, ha? Okay? Or, kung gusto nyo, pwede nyong i-simplify isa-isa. So, since given tayo ng voltage, right, pwede kayong mag-voltage divider dyan, concepts ng parallel. Right? So, depende sa inyo. Sige, para ma-recall uli natin yung concept ng mga series parallel, gamitin ko yung method na to, yung humahanap ng total resistance. Okay, para ma-recall uli natin. Hanapin ko yung total resistance, hanapin ko si IT. And then mag-divider tayo, current divider. So, simulan ko dito sa dulo. So, naka-series. 50 plus 30, gagawin ko siyang 80 na lang. Sige, 80. Copy ko na lang tong same circuit.
So, pagsasamahin natin to, etong dulo, di ba naka-series? So, magiging isang resistor na lang. 50 plus 30 kasi naka-series, 80. Yan. Tapos, ito, parallel. So, parallel, pag-iisahin natin, so gagawin ko na lang, single resistor. So, di ba pag parallel, ito, parallel yung 20 tsaka 80. So, 20 times 80, 20 parallel to 80, is equal, product over sum. 20 times 80 over 20 plus 80. So, ilan yan? 1600 over 100, so 16. So, 16 na lang pala to, right? So, tatanggalin ko na tong isa. Gagawin kong single resistor. Ito na lang, 16. Okay, next. Next connection. Diba ito? Naka-series. So, pag iisahin na lang natin, copy. Bale, 24 plus 16. Ilan na lang yan? 40. Right? So, 40 ohm. Pag-isahin ko na lang. Ohm. Yan. Tapos, ito naman ang isi-simplify ko. Yan. Simplify natin, ito muna naka-parallel. Pag pinag-isa natin yan, so bale 60 parallel to 20, product over sum. Okay? So 60 times 20, 1200 divided by ilan to? 80. Sige, gamit tayong calcu. Decimal, 1200 divided by 80. 15, sakto pala, 15. Okay. So, pag-iisahin ko na lang sila, gagawin ko na lang tong, sige, tanggalin ko tong isa. Sige, delete ko na lahat. ohms. Tapos, naka-series naman ito, right? Hindi, pag-iisahin ko, add lang kasi series. Okay, so, pag pinag-add natin to, 25 plus 15, 40 din, right? Okay, 40. Inadd ko lang ha. Tapos, ito naman, pag-iisahin natin, parallel. Parallel si 40 tsaka si 40, edi magiging, ano yan, 40 parallel to 40, product over sum, or kapag identical na parallel, di ba dalawang 40, di-divide mo lang sa kung ilan yung parallel. Dalawa. So, pwedeng product over sum or yung same value na 40 ohm, divide mo kung ilan silang parallel, dalawa. Eh di 20, right?
Okay. Shortcut formula. So, pag pinag-isa natin, didelete ko na to. E di, 20 na lang yan. 20 ohm. Tapos, finally, i-add nyo na lang to. 10 plus 20. Kasi naka-series. So, magiging connected na lang tong 15 volts sa single equivalent resistance na ilan? 10 plus 20, 30. Right? 30 ohm. So, ito yung RT. RT. Tapos, ito yung IT. Diba ang goal hanapin si IT? Tapos, magka-current divider na lang tayo. Bale, IT is Ohm's law, voltage divided by RT. Yung VT natin is yung voltage source, yung 15, divided by the resistance, total resistance as seen by the source, edi 30, right? So, ang ating pinaka-IT is kalahati, 1/2 or 0.5 amps. Yan. So, ngayon tayo bumalik. Balikan natin yung mga previous connection. Alam na natin tong IT, 0.5 amps. 'Di ba kailangan nating makuha to? Ang goal natin kasi hinahanap si VO. Ano yung pwedeng gamitin to find VO? Ohm's law, right? Sige, pangalanan natin yung current dito kay 30 ohm as IO. Meron siyang resistance R, 30 ohm. So, makuha lang natin tong IO, solve na si VO. Pero paano natin kukuhaan si IO? So, alam na natin na yung total current dito is ilan? Is 0.5, diba? So, 0.5 na to. Alam na natin, 0.5. Okay, di ba maano yan? Madidivide yan, papasok dito, papasok dyan. Let's say ito is I1, I2. So, balikan nyo yung circuit kung saan meron na lang equivalent resistor dito na isa, meron na lang equivalent resistor dito na isa. Ano yung part na yun ng circuit natin? Yung eto. Ito, right? Ito, 'di ba? Ito na lang, 'di ba? So pag nag-current divider tayo, ito si I1, ito si I2. Yan ito yung equivalent resistor na lang neto. Netong bulk, itong combination na yan, 40 ohm, ito rin, yung single resistor na lang na yan, 40 ohm, right? Diyan kayo mag-current divider muna. So, pag nag-current divider tayo dyan, ano yung hahanapin natin? Kasi gusto natin yung branch na merong I2. Ito, kasi dyan yung kukuhaan natin eh. Kailangan makuha natin tong portion. Wala tayong care dito. Dito na lang. Ito kukuhain ko. Yung I2. Sige, so magka-current divider tayo kay I2. Bakit current divider? Kasi naka-parallel. Diba? So, ano yung formula sa I2? Kapag current divider, yung conductance nitong considered branch, di ba reciprocal ng resistance? Okay, over the sum nung conductance ng dalawa. E di, pareho kasi silang 40. Actually, mawa 1/2 yan, di ba? 1/40 plus 1/40. Times yung pinaka-IT natin, 0.5. So, ilan yan? E di ba 1/2 to? Sige, kahit input nyo sa calcu, 1/40 all over 1/40 plus 1/40 times 0.5. 0.25. Okay.
0.25 amps. So, ito na yon. Balikan natin yung circuit. O, alam na natin to, 0.25. Ito yon, 0.25. amps. Yan ha. Okay. Ito ngayon, yung papasok dito sa branch na yan. Dalawang parallel branch. 0.25. Ano bang gusto nating makuha? Etong I.O. E di, balikan natin yung circuit kung saan meron lang parallel na isang resistor dito tsaka isang resistor. Ano yun? Ito, yung portion na to, right? Ito na si I2, 0.25 amps. Pag kinurrent divider nyo uli yan, let's say I3, tapos ito na si I.O. Kasi pareho lang yung dadaloy na current kay 50, tsaka 30 naka-series. So, isa lang yan yung I.O., right? So, pag nakuha natin tong I.O., plug in mo na dito sa kanina, 'di ba? Yung VO is I.O. times R. Yung R natin is 30. So, mag-current divider tayo dito sa portion na to. Si I.O. ang gusto ko, 'di ba? I.O. is, so yung conductance nitong considered resistance, 1/80 all over the sum of conductances nitong dalawa. So, 1/20 plus 1/80 times yung I2, 0.25 amps. So, ilan yan? 1/80 over 1/20 plus 1/80. Times pala ng 0.25. Okay, 0.05. Okay, 0.05 amps. Yan si I.O. Okay? Eh di ba? Kailangan lang natin si I.O. Bale, yung pinaka VO, Ohm's law na lang. Sige dito. Bale, VO, ito yon, di ba? Yung formula ko kanina. Papalitan natin 0.05. Yan ang nakuha nating I.O. Right? Yan na rin yung dadaloy kay 30 ohm. Okay? Tapos, times the resistance, 30. So, 30 times 0.05, ilan yan? 0.05 times 30. 1.5 volts. So, 1.5 volts. Yan yung sagot, 1.5 volts, si VO. Yan lang naman pinapahanap eh. Excuse me. So, yun. So, marami pang ibang method. Pwede kayong, kung ayaw nyo kuhaan si IT, pwede gamitan nyo na lang ng mga voltage divider. Okay, gets? Sige, next. Problem na tayo. Problem 23. Tama ba yung numbering natin? Mali. 20, ano na pala dapat? 24 na to. Tapos magto 25 na tayo. Okay. Next, 25. Find R for the circuit below. Ito, simple circuit lang yan. Series lang to, series. So, plus minus 10 volts. Ito ay 10 ohms. Ito ay 30 volts. Ito ay 20 volts. Ito yung nawawalang resistance. So, ngayon, ang nawawala is yung value ng resistance.
Hanapin daw natin. Tapos may given tayo na voltage across that resistor, 10 volts. So dahil naka-series, isang loop lang yan, series connection, what if mag KVL tayo, right? Assign tayo ng direction ng current clockwise. Okay, let's say ito yung current I. So mag-summation of voltage tayo equal to 0 dito sa loop at the loop. So ito yung inassign kong direction ng current. Ang ginagawa ko kung saan papasok na polarity. 'Di ba? So pag clockwise, dahil clockwise yung inassign ko, papasok siya sa negative polarity. So dapat negative 20 volts. Negative 20. Dito sa 10 volts, okay? Papasok siya sa positive. So gagamitin ko plus 10. Dito sa, let's say, plus minus V sub 10 ohm. Yan. So, take note yung sign niya is positive plus minus dapat kung ganito yung inassign kong direction ng current para to conform with the passive sign convention. Kasi dapat kapag passive element like resistor, papasok yung inassign current sa positive polarity. So, plus V sub 10 ohm equals, isa pa, dito pa sa 30 volts. So, papasok siya sa negative polarity, right? Minus 30. So, lahat na na-consider, right? Equate na natin to 0. Pero itong 10 ohm, pwede natin yung i-represent using Ohm's law. I mean yung voltage across the 10 ohm, V sub 10. 10 ohm. Diba? By Ohm's law, equal to saan? Itong current na yan times the resistance. So, sige, pag-isahin na natin or combine na natin. So, negative 20 plus 10, negative 10. Then, minus 30, negative 40. And then ito, gagawin ko siyang 10I, Ohm's law, di ba? Voltage is IR. So, resistance is 10 times ito yung current series. So, lahat I lang yung dadaloy na current naka-series. 10I equal 0. So, masasolve natin ngayon si I. Transpose yung negative 40 sa kanan. 10I is equal to 40. Divide both sides by 10. Cancel. I is 40 divided by 10, 4 amps. So, ano yung gamit ni 4 amps? Di ba? Given tayo ng voltage across the resistor R na 10 volts, Ohm's law. Alam na natin yung voltage across this resistance, R, 10, and since naka-series, ay din yung dadaloy na current sa kanya. Nakuha natin na 4 amps. So, by Ohm's law, V is equal to IR. Ano yung voltage across that resistor? 10. 10 is equal to I, nakuha na natin, 4, times yung unknown resistance. Which is, kapag dinivide both sides by 4, masasolve natin si R. R is equal to 10 divided by 4, 5 halves or 2.5. 2.5 ohms. Gets? Okay, sige. Next, anong problem na to? 25. Sige, 26 na tayo. For problem 26, okay, what if, find Rx and IO for the circuit. Rx and IO daw. Sige. Plus minus
40 volts, tapos 5 ohm, 15 ohms, 20 ohms, 80 ohms, 60 ohms, 12 ohms, 6 ohms. Hanapin daw si Rx. Dito, as seen by the source, Rx, tapos ito lang si IO. Parang yung total current lang din. Ayan. So saan kaya tayo pwedeng magandang magsimula? Saan natin pwedeng unang hanapin is simplify. Notice, di ba itong dalawang to? Parallel. Kasi pareho silang connected dito sa node na yan. So pag pinag-isa natin yan, parallel yan, di ba? Copy ko muna. Product over sum. So ito, di ba? 12 ohm is parallel to 6. So, bale, that's 12 times 6 divided by 12 plus 6. Okay, so ilan yan? 72. Hindi. Tama, 72, 7. 12 times 6, 2. Tama, 72. Over 12 plus 6, 18. Ano yung 72 divided by 18? 4. Tama ba? 4. 4, 32, 7. Tama. So, 4 ohm. 4 ohm. Next. So, papag-isahin ko na lang to. Gagawin ko na lang tong single resistor na equivalent to yan. Ito dito lang din naman yan nakakonect, di ba? Gagawin ko na lang siyang 4 ohm. Next, ano pang nakikita natin dyan? Di ba parallel din tong dalawang yan? Right? Kasi connected sila sa taas saka sa baba. E di pag-isahin natin, pag pinag-isa natin, parallel tong 20 sa 80. So, product over sum, 20 times 80 over 20 plus 80. So, that's 1600 over 100. Cancel 16. Okay. So, pwede ko pala tong gawing single resistor na lang. Okay. Alisin ko na to. Yan. Diba? Pwede na lang siyang maging 16 ohms. Yan. So, nawala na. E di anong nakita nyo ngayon? Ano nakita natin ngayong connection? Na naging series na to. Yung 4 ohm tsaka 16. Right? So, pag-isahin natin, copy. Series lang, so i-add. Add nyo lang tong 4 plus 16. 4 plus 16 ay 20. Sige, gawin ko na lang siyang single resistor. Ito na lang, sige. Okay. 20 kasi 4 plus 16, 20. Okay, next. Eh, di ba parallel ngayon to? Itong dalawa, connected dito, connected dito. So, ano yung equivalent niyan pag parallel? Product over sum. Sige, copy natin. So, 20 parallel to 60. Okay, product over sum. So, 1200 over 80.
Ilan yan? Sakto ba yan? 1200 over 80. 15, sakto. 15 ohms. So, pag-iisahin ko na lang, or pwede ko na lang kayang tanggalin na lang to. Tanggalin ko na lang tong isa. Ito, papalitan ko ng value. 15 ohms na lang. Right? Okay. Anong next connection? E di nakaparallel tong dalawa. Right? So, pag pinag-isa natin, pareho silang 15 ohm na parallel, dalawa. Divide 2, right? Divide 2 na lang. Or pwede rin naman product over sum. Sige. So, 15 ohm parallel to 15. Pwedeng 15 times 15 over 15 plus 15. Or since pareho nga silang 15, 15 over 2. Right? 7.5 ohms. E di, papalitan ko na lang to ng single resistor. Single resistor na 7.5. Sige, 7.5 na lang. 7.5. So, finally, naka-series na lang to. Si 5 tsaka si 7.5. Add nyo na lang. Bale, single resistor na lang. Yan na yung Rx. Equivalent to 5 plus 7.5 kasi naka-series. E di 12.5 ohm, right? Yan na yung Rx. Connected plus minus 40 volts. E di mahanap na rin natin si I.O. by Ohm's law. So, by Ohm's law, I.O. is, ito yung Rx natin Rx 12.5. First answer. Tapos yung I.O. V over Rx. So, 40 volts, right? 40 divided by 12.5. Ilan yan? Divide natin. 40 over 12.5. 3.2. So, I.O. is 3.2 amps. Gets? Okay. Problem number 20, ano na yan? 26. Okay. 27. Problem number 27. So, find Rx. So, sa A, we have 2 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, tapos may B, four kilo ohm, 12 kilo ohm, 12 kilo ohm, 6 kilo ohm. Yan. A and B. So, find Rx for, dito muna tayo sa A. A ka muna A. So, sa A tayo, kaya ba yung pagsamahin? Anong nakikita nyong parallel series? So, simulan nyo sa nakikita nyong parallel series. Diba parallel to? Si 2 kilo ohm connected
dito kay 1 kilo ohm, tapos dito rin, right? Parallel yan. 2 kilo ohm parallel with 1 kilo ohm. Okay? Pagsamahin natin. So, 2 kilo ohm parallel with 1 kilo ohm. Diba kasi connected sila dito sa baba, connected din sila dito. Parallel yan. So, product over sum, right? So, 2K times 1K over 2K plus 1K. Ilan yan? 2 over 2 kilo squared over 3 kilo squared. 2 kilo, 2K lang pala, sorry. E di 2/3 cancel ito, K. 2/3 K. Right? So, pag pinalitan natin ng single resistor, okay. Etong point na yan, connected kay 2 kilo ohm. Ito na yun yung 2/3 kilo ohm. Tapos ito, 2 kilo ohm nakakonect sa ang node dito. 2 kilo ohm. Okay? Ito kaya, so ito yung baba, right? Ito, 1 kilo ohm. Saan ko ito i-connect? Dito sa dulo ng dalawa. Right? Dito, right? Diyan. Kasi ito yung dulo ng dalawang parallel, yung taas. Diyan din nakakonect tong 1 kilo ohm. Okay? So ano na ang naging connection natin ngayon? Dito natin nahanapin si Rx. E di, i-sum up muna natin to. Tapos naka-parallel kay 1 kilo ohm. Right? E di, 2 and 2/3. Ito, pag sinamap mo yan, magiging, kasi naka-series, 2/3 kilo ohm plus 2 kilo ohm. 2 and 2/3 kilo ohm, right? Na nakaparallel na ngayon kay 1 kilo ohm. Yan. E di product over sum. So, Rx is 2 and 2/3 K times 1K over sum 2 and 2/3 plus 1. K, 1K. Sige, i-ano natin yan. Bale, ano pa rin yan? So, 2 and 2/3 times 1 over 2 and 2/3 plus 1. 8 over 11. So, 8 over 11 kilo ohm. Or that's approximately 0.7 0.727 K or times 10 to the third. Right? So, ilan yan? 700, approximately 727. Sige, lagyan natin ng, ano ba yan? 7 to 3. E di 0.3 ohms. Diba? 727.3 ohms. Approximately. Ito yung exact value. Next. B naman tayo sa B. Okay, ito naman yung sa B. Copy natin yung circuit. So, ano uli yung una nyong pwedeng makita na connected in series or parallel? Yung mga possible na madaling i-connect. Diba ito
12 kilo ohm uli, tsaka itong 12 kilo ohm, connected sa taas, connected sa baba. Pwede natin yung i-combine. So, 12K parallel to 12K. So, pareho sila, value. Pwedeng product over sum. 12K, 12K divided by 12K plus 12K. Or, divide to nyo na lang kasi pareho sila eh. 12K divide to 6. 6K. Yan. So, pag pinag-isa natin ngayon, so, ito na siya. Let's say, ito na lang yon. 6K. 6K. Okay. Tapos, ito yung paa niyan, ito yung baba. Let's say ito. Tapos, ko-connect natin dito. Naka-series bale siya dito kasi, di ba dito yung connection niyan? Ito yung taas. Ito yon. Ito yung isa. Okay, tapos, ito yung baba, nasa dito yan. Right? Nandito. Di ba? Ito yon, nasa dulong terminal. Tapos ito, nandito. Papunta ngayon dito. Di ba? So, ano nangyari? Ito ay 4 kilo ohm pa rin yan. Ito 6. Ito, copy nyo lang din. Ano yung value nito? 6. 6 kilo ohm. Ito ngayon yung point na yan. Ito yun. Di ba? Ito yung point na to. So, dito kayo maghahanap ng Rx. Tama ba? So, ano naging connection? Naka-series na lang to, right? 6 kilo ohm na, dalawang 6 kilo ohm na naka-series. Okay? 12. So, bale, 6 plus 6, 12. 12 kilo ohm. Na nakaparallel ngayon kay 4. 4 kilo ohm. Dito mo ngayon nahanapin yung Rx. The product over sum. So, Rx is so 12K parallel to 4K. Product over sum. So, 12K times 4K divided by 12K plus 4K. So, 48, tama, 48K squared divided by 12 plus 4, 16K. Sakto, 40 divided by 16. 3 cancel K. 3 kilo ohm. Yan. Gets? Okay, next problem. 20, ano na to? 27. Okay, 28. Sige, hanap tayo. So, find I and R.
Ito, madali lang naman to. So, plus minus voltage source ito, madali lang. So, dito si Rx, ito si 10 volts, ito si I, so 3 ohms, 4 ohms, 2 ohms, 6 ohms, 1 ohms, 2 ohms. So, saan tayo magsisimula? So, sa dulo. Okay? Ito, di ba? So, naka-series. So, pag isahin natin, copy ko. Pag isahin natin, bale magiging 1 plus 2. Diba? 1 plus 2. Naka-series eh. E di 3 ohms. Right? So, 3 ohms. Next, sa dulo, naka-parallel si 6 saka si 3. Ito, naka-parallel. So, ano yan? 6 parallel to 3. So, 6 times 3, product over sum. 6 times 3, 18, over 6 plus 3, 9, 2. Tama ba? 2 ohms. So, pag-iisay na lang natin. So, gagawin ko na lang siyang, eto na lang. Yan. Tapos naka-series na yan, right? Series. So, pag naka-series, i-add 2 plus 2, 2 plus 2, 4. So, 4 na lang. Yan. Kasi, 2 plus 2, naka-series, 4 ohm. Next, so naka-parallel itong dalawang 4 ohm. So, identical yung dalawang resistor na parallel, divide 2. So, parallel 4 ohm, dalawa. So, product over sum, or simply 4 divided by 2, 2. So, palitan na lang natin to ng isang resistor. 2 ohms. Tapos, i-add na lang natin to, 3 plus 2. Series eh. So, magiging 5 ohm. Diba? Plus, minus, 10 volts. 2 plus 3, 5. So, yan na yung Rx. Okay, sagot sa Rx ay 5 ohm. Hahanapin pa natin si I. Diba si I? Ohm's law na lang. So, by Ohm's law, so I is voltage over Rx. 10 divided by 5, 2. Sakto, 2 amps. Okay. Problem number 28. Okay. Problem number 29. Sige. Problem number 29. Ito. If Rx is equal to 50 ohm, in the circuit,
Find R. $30, $60, $10, R, 12 ohm, 12 ohm, 12 ohm. So, given na, so this time, hindi naman nahanapin yung Rx. Okay? Kasi, ang nawawala is yung value ng R para yung total resistance nitong network of resistors is 50 ohm. E di ganun pa rin, simulan natin dito sa dulo. So pag pinag-isa natin yung tatlong parallel, simulan nyo sa tatlong parallel na 12 ohm, pag-isahin natin. So 12, diba? 12 is parallel to 12, parallel to 12. 12, parallel to 12, parallel to 12. Identical, kulang. 12, parallel to 12, parallel to 12. Ito, yung tatlong 12 ohm, right? Pwede nyo na lang divide 3. Sige. Divide 3 kasi identical na parallel. Tatlo. 4 ohms, right? So, palitan natin ngayon yan. Okay, palitan natin ng 4 ohm na lang to. Alisin ko na to, tsaka yan. Pinag-isa na natin. So, 4 ohm na lang yan. Next connection. Diba ito naka-series? Naka-series yung tatlo, si 10 plus 4 plus yung unknown resistance R. So, pwede yung pag-add-in, right? So, mangyayari, ganyan na lang. So, dito na lang yung single resistance. Ito yon. Itong tatlo. Okay. So, this is 30 ohm, 60 ohm. Ano equivalent nitong tatlo? 10 plus 4, 14, plus R, 14R. 14 plus R. Right? Okay, ohms. So, dito si Rx, which is equivalent to 50. Next. So, parallel tong dalawa, right? Bale, 60 is parallel to 14 plus R. Ano equivalent niyan? Product over sum, 60 times 14 plus R times 14 plus R over the sum, 60 plus 14 plus R. So, pag-iisay na lang natin. Ito si 30, magiging in series na siya kay 30. Etong dalawang yan, ito na yung value. 60 times 14 plus R over, ilan to? 60 plus 14, pagsamay na natin, 74 plus R, right? Equal to Rx, 50 ohms. Naka-series, so ano na yung Rx natin? Rx is 50 equal to the sum nito. 30, kasi naka-series 30 plus 60 times 14 plus R divided by 74 plus R. So, linear equation. Linear equation na lang siya. Bale,
transpose natin to. Solve, parang nasa-solve na lang kayo ng linear equation, di ba? 50 minus 30 is equal to 60 times 14 plus r divided by 74 plus r. So 50 minus 30, 20 equals 60 times 14 plus r over 74 plus r. So, simplify natin, bale, pwede ko tong i-divide both sides by 20 na lang, right? Or multiply both sides by 20 para lumiit. So, ito magiging 1. Ito makakancel niya yung 60 divided by 20, 3. 14 plus r over 74 plus r. Cross multiply or multiply both sides by 74 plus r. Bale, 1 times 74 plus r is equal to 3 times 14 plus r. E di 74 plus r pa rin yan, right? 74 plus r. Kasi naka times 1 eh. Tapos ito distribute. 3 times 14. 42. 3 times r, 3r. So, isolate yung mga transpose ko si r dito sa kanan, transpose ko si 42 sa kaliwa. So, 74 minus 42 is equal to 3r minus r. So, 74 minus 42, 32 equals 3r minus r, 2r. Divide both sides by 2. Cancel. R is 32 divided by 2. 16. Okay, so pinakita ko lang yung solving, pero kung gusto nyo i-shift solve nyo sa calcu, pwede rin naman. Pwede nyo na i-shift solve na lang yan. So 16R, R natin is 16 ohms. Gets? Okay, next. Problem, ano number na to? 29. Problem number 30. For problem number 30, ito naman. So, find the resistance across terminals A and B. So, ito yung A. Madali lang to. So, 5 ohm, 20 ohms, 30 ohms, 8 ohms. Tapos may part B pa. So, 2 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 3 ohms, 8 ohms, 5 ohms, 10 ohms, 4 ohms. Yan. Yan, sige. So, dito madali lang tong A. Sa A muna tayo. A. A muna, A. So, simulan nyo sa pwede agad ma-combine. Ano yung obvious na pwedeng i-combine? Ito, di ba, parallel. Kung gusto nyo, i-combine nyo muna siya, 20 parallel to 30. Right?
So, 20 parallel to 30, bale, 20 times 30. Okay, 20 times 30 divided by 20 plus 30. Product over sum. Ilan to? 600 divided by 20 plus 30, 50. 12? Okay. So, pag isahin natin, ko lang, so tanggalin ko na lang kaya to. Yan. Tapos papalitan ko yung value nito ng 12 pala. 12, no? 12 ohms. Yan. Next. So, naka-series naman to, series. E di, add lang natin. So, 8 plus 12. 20, right? So, pag-isahin ko na lang, delete ko to. So, magiging 20. Again, 8 plus 12 kasi series 20 ohm. Then, finally, naka-parallel. So, 20 parallel to 5. So, product over sum. 20 times 5 over 20 plus 5. 100 over 25, 4. So, therefore, yung equivalent resistance across terminal AB is, or RAB is 4 ohms. Next, yung part B naman. Part B, ito. Medyo mas marami siya. Yan. Ano yung pinakamadali munang i-connect? Ito, connect nyo muna to. Kasi naka-series, right? So, pag siniris natin yan, or pag pinag-isa natin, since naka-series, magiging 8 ohms, right? 8 ohms. Anong next? Diba ito, parallel yan tatlo. Ito rin, no, parallel. Ito, connected sila in series dyan, right? Pwede nyo gawin, ganito na lang. Bale, tatlong resistor. Yan, di ba? Nakadikit lang kasi sila dyan sa isang node. So, series, tas parallel. Right? Para lang mas, So, ito is 2. Ito is 4. 8. Tapos, 5 ohms, 10 ohms, 4 ohms. So, dito nyo kukuhain si A tsaka si B. So, bale, parallel tong tatlo. So, 4 parallel to 8, parallel to 8. Sige, pwede yung 1 all over, 1 over 4 plus 1 over 8 plus 1 over 8. Ilan yan? Hindi na pwede yung product over sum kasi tatlo na, di ba? Pag dalawa lang yung product over sum. So, 1 all over 1/4 plus 1 over 8 plus 1 over 8. 2.
O pwede rin ganito. Ito muna, ilan yan? Dalawang identical. 8 divided by 2, 4. Tapos naging parallel kay 4. 4 divided by 2, 2. Kaya 2. Okay? Pero pwede nga rin yung reciprocal of sum of reciprocals. So, magiging ano na yan. Copy natin. Pag-iisahin ko na lang to. So, inuna ko na to. 2 ohms, right? Okay. Next naman, ito, yung tatlo naman. So, 5 ohm, parallel to 10 ohm, parallel to 4. So, reciprocal ng sum of reciprocals. Kasi tatlo na sila. 1 all over 1/5 plus 1 over 10 plus 1 over 4. Gamit kayong calcu. 1 all over 1/5 plus, mali. 1 over 10 plus 1/4. Okay, so that's approximately 1.8. Sige, saktohin natin. 20 over 11. 20 over 11. Sa final answer na tayo mag-round up. So, bale, magiging copy. Single resistor na lang. So, 20 over 11. Right? E di add na lang natin. So, RAB. Sige, single resistor na lang. RAB is, so this is A, this is B. Ano siya? So, 2 plus 2, 2 plus 2, plus 20 over 11. 2 plus 2 plus 20 over 11. 64 over 11. Approximately, in decimal, 5.818. 5.818. Exact value, approximate value. Gets? Okay. Anong number na tayo? More pa ba? Nakakano na tayo Total of 30 problems. Naku, ang dami na pala nating na-solve. More pa ba? Sige, ito naman. 431. 31. Find RAB. Madali lang din to. 5 ohms, 20 ohms, 10 ohms, 40 ohms. Tapos may part B. AB. 80 ohms, 10 ohms, 60 ohms, 20 ohms.
Sige. Find RAB. Ito yung terminal A and B. So sa A muna tayo. So simulan natin sa dito. Actually, pwede na natin tong, pag gusto nyo direktahan na, ganito na lang. Sige, RAB, direktahan na natin. RAB, di ba naka-parallel to? Naka-parallel, tas naka-series. Bale, 5 ohm, 5 ohm, parallel to 20, plus 10 ohm, parallel to 40. Okay? So, pwede nyo i-input sa calcu 5 times 20 over 5 plus 20 plus 10 times 40. Bali, product over sum. Kasi dalawang parallel na naka-series. Right? Divided by 10 plus 40. So, this is 100 over 25. This is 400 over 50. So, 100 divided by 25, 4. 400 divided by 50, 8. 12. Diba, direkta na lang. Next. Sa B naman, okay. Sa ganito naman, i-direkta ulit natin. RAB. Parallel tong tatlo. So, 10 ohm, parallel to 20, parallel to 30, na naka-series kay 10, right? Na itong kabuang yan, naka-parallel kay 80. Paano nyo yan i-input sa calcu? So, simulan nyo dito. So, 80 parallel to 10 plus 1 all over 1 over 10 plus 1 over 20 plus 1 over 30. Ilan yan? So, 1 all over 1 over 10 plus 1 over 20 plus 1 over 30. Okay, 60 over 11. 80 over 11, 10 plus 60 over 11. Okay, tapos 60 plus 60 over 11, so plus 10. 170 over 11. 170 over 11. Naka-series. Tapos pwedeng product over sum na lang. Or pwede rin naman yung reciprocal ng sum of reciprocal. So, ano yan? 80 times 170 over 11 over 80 plus 170 over 11. 272 over, ito yung exact value. Okay. Tama ba? 10 plus 20. $80, 10. Tama tayo? Ulit. 1 over 20 plus 1 over 10 plus 1 over 30. 60 over 11 plus 10. 170 over 11. Okay, tama. Times
kapag 1 over 170 over 11 plus 1 over 80, ayan, 272 over 11, approximately 12.95 ohms. Okay? Next, anong problem na tayo? Problem 31. 32? More pa ba? Sige, 32. 32. For the circuit below, find RAB. So, RAB is, so dito yung A. Ito si 20 ohms. Ito si 20 ohms. 10 ohms. Tapos 5. Tapos meron ditong wire. Yan. Hanapin si RAB dito sa terminals. Yan. So 20, 20, 10, 5. So paano yan? Ano to? Y. Y, di ba? Pero wag tayong mag-Y delta, mag-delta to Y. Kasi pwede naman tong ano, pwede naman tong parallel, right? Parallel yan, di ba? Connected dito, tapos connected dito. So, pag pinagsama natin, 20 parallel to 20, that's product over sum. 20 or 20 divided by 2 kasi identical silang parallel na 20, dalawa. 10 ohm. So pag pinagsama natin, so magiging single 10 ohm, right? Dito, yung connection natin dyan, connected siya sa 10 ohm. Ito yon. Ito yun, oh, di ba? Tapos yung babang to, ito. Ito yung 5 ohm. Okay, connected dito dapat sa taas. Okay, tapos ito, connected din dito sa dulo, yung A. Tapos ito si B. So 10 ohms, 10 ohms, tapos 5. So naka-series, edi magiging 20, right? 10 plus 10, 20. Na nakaparallel kay 5. 5 ohm. AB. AB. So RAB is 20 parallel to 5. So 20 times 5 over 20 plus 5. Product over sum lang ulit. 20 times 5, 100. Over 20 plus 5, 25. So 100 divided by 25, 4 ohms. Okay? Excuse me. Problem 32.
Okay, next. 32, 33. So, find Rx or RAB na lang. Namumula. Same lang naman yan. B. Okay, sige. Sito muna tayo sa A. Etong A, find RAB ulit. So, dito sa A, ito, puro ano lang to. 'Di ba parallel, iisang node lang naman yung mga yan eh. Right? Iisang node lang yung mga yan. 'Di ba? Parallel, 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 parallel. Right? So, RAB is 40. Ano yung sa taas nito? 10. 10. So, 10 ohm parallel to 40, parallel to 20, parallel to 30. Tapos, naka-series, etong parallel na yan, naka-series dito sa dalawa. Diba? So, plus 5 plus 15. So, 1 all over 1 over 10 plus 1 over 40 plus 1 over 30. Ilan to? 20 pala, sorry. 20 plus 1 over 30. Tapos plus 55, right? Sige, gamitan nyo na lang yan ng calcu. Sakto ba yan? Mukhang hindi naman. 1 over 1 over 10 plus 1 over 40 plus 1 over 20 plus 1 over 30 plus 55. 299 over 5. Okay, 299 over 5. Exact value. Decimal niya, eksakto rin naman 59.8. Sige, 59.8 na lang. 59.8 ohms. Okay? Kuya raised to negative. So, depende na lang sa inyo, guys. Pasanay ako sa 1 over eh. Pero pwede rin yun. Ito, pipindutin nyo to, etong button na yan. Kung dyan kayo nadadalian, okay lang. Kasi masanay ako sa 1 all over. Next, sa sabi naman tayo,
yung may inductor and capacitor, wala pa tayo doon kasi nasa ano pa lang tayo, nasa series parallel, current divider, voltage divider. Pagtungtong natin dyan, sige, isa-isay naman natin ha. Ano lang tayo, take it easy, master the basics, para pag binigyan kayo ng mas complicated na problems, na master nyo yung mga voltage divider, current divider. Mamaya bibigyan, sa mga future, bibigyan kayo ng mga 3 sources, independent, mga current controlled, voltage controlled sources. Yun. Pagdadaanan din natin yan. Kailangan ma-master nyo muna to. Pagtyagaan nyo, kahit naboborn na kayo sa dali ng mga problem, useful to later on kapag binigyan kayo ng mas complicated problems. Okay? Kaya dapat ma-master to. Start with the basic. Master the basics so you can answer more complicated circuits. Okay? Tandaan nyo yan. Next. Sige, dito tayo. So, paano ngayon to? Ano yung sa tingin nyo yung unang pwede nating i-connect? Yung sa tingin nyo na pwedeng madaling i-connect, yung series or parallel. Meron kaya? Ito. Connected itong taas, sa taas, saka sa baba. Right? Parallel yan. Right? So, pagsamahin natin. So, pag pinagsama natin yan, bale, product over sum. So, 12 parallel to 60, that's 12 times 60 over 12 plus 60. Sige, gamitan natin ng calcu para madali. 12 times 60 divided by 12 plus 60. 10, sakto pala siya. Okay. So, pag-iisahin na lang natin. So, tatanggalin ko to. Dapat yung connection consistent. So, ito, di ba? Magiging single na lang yung dalawa. Ito. Kasi pag ginanyan niyo yung wire niyan, pag ginanyan niyo yung wire, 'di ba? Pareho lang. So ito naka-connect dito. Etong 10 na nawala, naka-connect sa dulo niya dito, 'di ba? Ito rin, etong 30 ohm naka-connect din sa dulong 'to. So magiging ano na lang 'yan, naka-series na lang to, right? Okay, naka-series na lang tong dalawa. So, 20 plus 10, bale magiging 30 kasi naka-series. So, pag-isahin natin. So, naka-series, bale, pag-iisahin ko na lang to. ohms. Okay, next. Sa anong connection natin next? Di ba nakakonect tong dalawang taas sa kababa sa parehong 30 ohm? Naka-parallel. Okay? So, pag pinag-isa natin yan, identical. So, 30 parallel to 30. So, product over sum.
Or, since identical na 30, dalawa, divide 2. 15. Okay, alisin ko na tong isa. Tapos, papalitan ko tong value ng 15 na lang. Tapos, connected kay 10. Anong kinalabas ang connection? Naka-series tong 15 kay 10, right? So, pag isahin natin, add lang kasi naka-series. 15 plus 10, 25. Diba? Ito 15 plus 10 in series, 25. So next, nakaparallel naman tong dalawa. Okay, so 25 na parehong parallel, 25 parallel to 25, so product over sum, or just divide 2. Kasi pareho sila dalawa. 12.5, right? Okay. So, pag isahin na lang natin, so delete ko na to. Delete ko na tong isa. Tapos, palitan natin yung value. 12.5 na lang. Okay. So, kapag hinanap yung RAB, 5, 12.5 plus 15. So, 5 plus 15, 20, plus 12.5, 32, 32.5. Okay? Next, sa anong number na tayo? $33. 33 tama. O sige. 34. Ito madali lang. Find I in the circuit. Yan. So, I lang ang hanapin. Plus, minus, 48 volts. Puro mga chunk of resistors lang. Four ohms, 20 ohms, 5 ohms. Ito, puro 15, 15, 15, 5 ohms, 24 ohms, 8 ohms. So, hanapin lang si I. Ayan, so single source lang. So, hanapin na lang natin si Rx or si R total. Tapos, i-ohms law nyo, masasolve na si I. Okay? So, paano yung Rx nito? Or RT? So, puro mga series. Series, si 4 ohm, sa parallel combination ng 20 tsaka 5, naka-series din sa parallel combination nitong tatlong 15, naka-series sa 5, naka-series sa parallel combination nitong 24 at 8. Okay? E di puro lang, add lang. Pero sa simplify nyo rin yung mga parallel. So, 4 plus 20 parallel to 5 plus 15 parallel to 15 parallel to 15 plus 5 plus 24 parallel to 8. Okay. So, input, ito, pagsamahin nyo na yan. 4 plus 5, 9.
Ito, pwedeng product over sum, 20 times 5 over 20 plus 5. Ito, 1 all over, or actually tatlong 15, right? Na identical, parallel. Divide 3. Divide 3 na lang kasi pare-parehong parallel na 15, no? Tatlo. Then plus, sa dalawang resistors lang na parallel, product over sum. Okay, sige. Ano to? Calculate na lang natin. 9 plus 20 times 5 over 20 plus 5 plus 15 over 3 plus 24 times 8 divided by 24 plus 8. Okay, ilan? 24, sakto. Okay, yan yung RT. So, Ohm's law na lang by Ohm's law kasi pinapahanap is si I. So, may RT ka na, tas may voltage source ka naman, I is V over RT. So, yung V natin, 48. 48 volts divided by RT which is 24. E di, eksakto, 40 divided by 24, dalawa. 2 amps. Okay, sige. 30, ano na to? 30... 34. Sige, last 35. Last na to, ah. At least naka 35 na tayo. 35. So, find RAB. Ten ohms, 8 ohms, 5 ohms, 6 ohms, 20 ohms, 3 ohms. Okay, yan. So, dito yung terminal AB. Hanapin natin yung RAB. So, merong nakakonect na wire, oh. Diba wire yan? Walang resistor. Ilipat mo na lang yan dito. Sige, lipat na lang natin sa gitna. Alisin ko yan. Dito ko na lang ilagay. Okay. What if eto, para mas ma-visualize nyo, gawin ko nandito. Ilan yon? 10. Ito rin, lipat ko dito. 8 ohms. Di ba pag inano nyo yung wire na yan, parang ganyan lang din yan. In-stretch nyo, di ba? 5 ohm, 20 ohms, 6 ohms, 3 ohms. Tapos ito yung 10 ohms, ito yung 8 ohms. Ano na, mas madaling makita yung connection. So, naka-series, lahat yan, pero itong dalawa naka-parallel. So, paano ngayon yan? RAB is, so 10
plus parallel combination nito. So 5 and then 50 and then 5 parallel to 20 plus ito parallel 6 parallel to 3 plus 8 kasi naka-series. Ayan lang. So 10 plus 8, 18 plus, so product over sum kasi dalawang parallel lang. So 5 times 20 over 5 plus 20. Taran, dalawa lang, product over sum na lang. 6 times 3 over 6 plus 3. So 18 plus 5 times 20, 100 over 25 plus 6 times 3, 18 over 6 plus 3, 9. So 18 plus 100 divided by 25, 4 plus 18 divided by 2, 2. 18 divided by 9, 2. So 18 plus 2, 20 plus 4, 24. Gets? Okay, yan. So sige, nakasolve na rin tayo ng total of 35 problems. Marami-rami na rin yan. Next natin siguro, ano pa lang to guys series parallel. Next na yung y delta. Y delta, delta to y. Ayan. So at least na-master na natin on how to connect or simplify series parallel kasi gagamitin natin to sa y delta. Okay? Next lesson. So follow lang kayo sa akin sa ating account para ma-notify pag may live tayo in the future. And subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. So lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, pati yung pinaka-playlist ng Circuits 1. So Circuits 1 lahat lang muna pag-discuss natin. Next na yung mga Circuits 2 and so on. Sige, so thank you for watching. Good luck sa studies. Aral lang laging mabuti. Kayang-kaya nyo yan. Sana mapasa nyo lahat ng subjects nyo, even these circuits. Okay? Good luck and God bless everyone. See you on my next live. Bye-bye.